Itong kuya ko, naging addict siya for 8 years. Mula 21 years old hanggang 29 siya. Nung term na ni Duterte, may pulis na pumunta sa bahay nila. Tapos, inalok siya ng rehab or reformation, kung ano man yung kwento niya. Reformation Center. Yan. Dahil kay Duterte, natakot ako. Dahil nga nababalita sa TV, ano akong pumasok sa loob para malinis ang aking pangalan. So, alam yan ng mga lahat na nakakilala sa kuya ko sa Bataan. So, ito na siya ngayon, bagong buhay na siya, kasama na namin siya. Bagong buhay na, malakas na kain, salamat sa Diyos. Hindi na siya addict, sa babae na siya. Salamat kay Duterte. Salamat sa aming Pangulong Duterte! 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 You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk. So mga ka-defenders, ito yung isang patunay na video na talagang naging effective ang war on drugs ni PRRD. Diba? Can you imagine? Yung kuya niya, 8 years naging addict. Pero dahil si PRRD na yung naging presidente, napilitan siyang magbago. Alam niyo kung bakit? Kasi natakot siya sa buhay niya. Kasi alam niya na kapag hindi ka tumigil, posibleng may mangyari sa'yo. Kaya kung yung mga drugista na namatay, na sinasabi ng mga camping na AJK, kung sumuko sila, di ba? At nagbago, maging gaya din sila nung nandito. Di ba? Yan yung buhay na patotoo, na naging effective yung war on drugs ni PRRT. Di ba? Buhay buhay na buhay, hindi naman pinatay. Di ba? Kasi sumuko nga siya, sumuko. Dahil gusto niyang magbago. Kaya yung mga namatay, di ba? Yung mga namatay na sinasabi yung AJK, kung mga drugista man yun, kasalanan nila yun kasi bakit hindi sila sumuko. Ganun lang kasimple yun. Di ba? Ito na yung patunay na naging effective talaga yung war on drugs ni PRRD. Ayun, buhay na patotoo yan. Alam ng mga kapatid niya, buong pamilya niya na kung gaano siya naging addict from 21 years old hanggang 29. So, 8 taon yun. Can you imagine, 8 years ka naging addict? Ibig sabihin, grabe na yun. Hindi biro yun. Pero bakit siya nagbago? Kasi natakot siya sa buhay niya. So, ganyan dapat ang kailangan ng bansa natin. Yung merong takot, yung mga mamamayan, lalo-lalo na yung mga gumagamit ng droga, sa leader natin. Diba? Kagaya ngayon, wala nang takot. Kita mo naman yung ginawa sa 2 bata. Musmus pa yun. Diba? Kasi wala silang takot eh. Wala silang kinakatakutan kahit sa mga pulis, hindi sila natakot. Lalo na kung high mga yan. Wala yan. Lalaban yan. Hindi yan na susuko na lang. No. Lalaban ng patayin yung mga yan. Oh. Diba? Hindi, bakit yung sinasabi ng kakamping na bigla na lang babarilin, bigla na lang papatayin dahil drug addict? No. O kung talagang, bakit eto buhay pa to? Diba? Kasi gusto niyang magbago. Yung mga namatay, ayaw talaga nilang magbago. Ganun lang kasimple yun. Now, kung sino may karapatan mabuhay sa sa mundong ibabaw na to, yung mga drugista o yung mga inosente. 'Di ba? Yung may mga karapatan, yung mga inosente. Ito mga drugista na to, ginusto nila ng ganyan, so deserve din nilang mamatay. Binigyan na sila ng chance na magbago, pero hindi sila nagbago. 'Di ba? Kasi kung talagang gusto nilang magbago ng mga yan, hindi yan sila aabot sa ganun. O bakit ito? Buhay na patotoo yan. 'Di ba? Nagbago siya kasi natakot siya. O namatay ba siya? Hindi. Dahil gusto niyang magbago. Ito yung isa sa mga proof o patunay na talagang naging effective yung war on drugs ni PRRD. At hindi lang yan, naging safe ang mga bawat komunidad. Kahit sa amin noon, hindi ka pwedeng makalabas ng 10 oras ng gabi, maglalakad ka, pupunta ka sa kanto, bibili ka ng something. Hindi ka basta-basta makakalabas mag-isa. Kahit nakasasakyan ka, takot, hindi kami pinapalabas kahit kasi iba nga yung iba yung takot eh. Doon tayo ni PRRD, pag okay lang lumabas kahit 10 oras ng gabi, maglakad ka sa kanto, punta ka sa kanto, punta ka na labasan, walang gagalaw sa'yo. Alam niyo kung bakit? Kasi, ang unang-unang natatakot, yung mga drugista, yung mga kriminal. Dati, ang natatakot, yung mga inosente, dahil ang mga kriminal nasa palipaligid lang. Yung mga kriminal na drugista, nasa palipaligid lang. Nag-aabang lang na mabibiktima. Pero nung time ni PRRD, ang takot, yung mga drugista at kriminal. Kasi alam nila, meron silang kalalagyan. Diba, ito, drugista to. Inamin niya.
8 taon siya naging drugista, alam ng buong pamilya niya. Pero bakit gusto niya magbago? Di ba? Kasi natakot siya mismo sa leader ng bansa natin. Ganun lang kasimple kasi alam niya, meron siyang kalalagyan. Di ba? Oh, yung mga namatay na sinasabing AJK, kung talagang mga drugista yun, di ba? Deserve nila yun kasi binigyan sila ng chance magbago, hindi pa rin nila ginrab yung pagbabago. Mas gusto nilang nasa ganung klaseng kalakaran, nasa ganung klaseng buhay. Di ba? So ginusto nila yun. So yun yung sinasabi ko na naging maganda ang epekto sa bawat pamilya ang war on drugs ni PRRD. Di ba? Ang hindi lang maganda naging epekto sa war on drugs, yung mga kakamping. Kasi pinoliticize nila yung war on drugs ni PRRD para sa kanilang pansariling interes na makabalik sa peso at ilagay yung nanay nilang lugaw kapalit ni PRRD if ever na matanggal si PRRD dahil sa war on drugs. Ganun lang kasimple. Kita mo naman yung mga ano nila, yung mga presko nila na mga namatay. Ang dami nag-ano doon, kapitbahay nila, hindi naman pala namatay sa war on drugs. Di ba? Kaya nga hanggang ngayon, naghahanap sila ng mga gustong tumistigo para sa ICC. Kasi kahit sila, yung sinasabi ng 30,000, kalokohan yun. Narrative lang nila yun. Kasi nga, may gusto silang gawin para maalis si PRRD. Hina-highlight sila until Europe. Alam mo naman mga Europe, ayan, mga human rights, ano yan eh, advocates eh. Di ba? Na kahit nga drugs, gustong illegal na mga yan eh. Di ba? Yun yung bakit umabot sa 30,000. Yung kalokohan nila na namatay sa war on drugs. Lahat na lang nang namatay, di ba? Lahat na lang namatay, war, AJK. Yun yung gusto nilang palabasin. Pero nakita mo naman kung ilan lang yung nasa kaso. Di ba? Ilan lang. So, yun na ba yung AJK? Di ba? Tapos ngayon, naghahanap sila ng mga titistigo, naghahanap sila ng mga namatay na ano. Di ba? Ang dami naglawas. Yung mga iba hindi naman talaga namatay sa war on drugs. Yung iba namatay dahil sa fraternity, dahil sa selos. Di ba? Yung mga kapitbahay mismo lumabas at nagsabi na hindi naman namatay si Aling Sheila. Yun yung famous na ano, nag-trending na si Aling Sheila. Hindi naman pala namatay yung anak niya doon sa war on drugs. Can you imagine itong mga kamping na to? Gaano ka dudumi maglaro itong mga to? Pinopoliticize nila yung war on drugs si PRRD dahil gusto nilang paupuin yung nanay nila lugaw kapalit ni PRRD para makabalik sila sa pamunuan. Yun ang intensyon ng mga kakamping. Kaya ngayon, lahat gagawin nila kahit yung sinusuka na nila noong 40 years ago, kinakain na naman nila ngayon. Can you imagine? So, eto ba yung mga politiko na may paninindigan, may prinsipyo, na gustong mamuno sa atin? Nasaan ang prinsipyo ng mga to? Yung dati yung sinusuka 40 years ago, ngayon, sinusuportahan nyo na kahit tad-tad na ng pagdanakaw sa pondo? So, gusto nyo pang mamuno sa bansa? Hindi kayo nahiya sa pinaggagawa nyo? Nasaan yung prinsipyo at dignidad? Di ba? At yung paninindigan nyo? Di ba? Kinain nyo na yung sinuka nyo. Hindi nyo masabi na resign Marcos kasi kinakain nyo na yung sinusuka nyo. Tapos gusto nyo mamuno sa Pilipinas, hindi namin kailangan ng mga politiko o mamumuno ng bansa na walang prinsipyo, walang paninindigan at walang dignidad. Mas gusto namin ang mga Duterte dahil kaya nilang mamuno ng may dignidad.